Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Sa patuloy na paghahati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo
ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Mga issue, trending topics, programa sa gobyerno, ngan mga panhitabo sa gawas sa naton nasod. Tara, harampangan tayo ni. Durungan kita mahibaro, makialam ngan magdiskusyon. Harampangan tayo ni. Klaro, diretsahan, ngan may kasayuran para sa ngatanan. Inian, harampangan tayo ni. Ato no oras sa 7 minutos sa naglabay sa alas 3. Maupay nga kulop, kalbayog. Welcome sa harampangan tayo ni. Anaton Friday afternoon source sa mga timely discussions. May tungod sa mga magkadrodelain nga mga issue ngan mga importante nga updates bahin sa mga pitad o programa sa gobyerno ngan mga panhitabo sa gawas sa naton nasod. Anarin na kita sa ika-Agosto 22, 2025, Friday na liwat. And of course, adi kami to keep you updated and informed as we head into the weekend. Inabi na kay maiiha na ito no weekend yan na Oo, yes, kay sa ika-25 sa Agosto, Monday, holiday iton, kay sa pagsalinurog sa National Heroes Day. Sa ngaran sa naton acting station manager, Hinaro Navilon, ako ni mga kahampang yan ang akulopson Biyernes, Suzette Pretencio. Ngan kaupad naton sa Master Control, Sarah Mamonet Parito, si Joven Cardenas, ngan si Kuya Israel Gonzalez. And as always, adi kami para paghatag san kasayuran sa mga issue nga nakakaapekto sa aton. Kay sugad nga ni sa naton ginsasiring, nga kung mas damuan maaram, mas damuan may himo. So yes, once again, welcome sa aton Friday program Harampangan Taini. Nga na naton pagharampangan, usa nga importante nga tupiko nga kundiin damuan mga kabinipisyo sini actually kita nga tanan nga mga Pilipino in mga kabinipisyo sini iniin may kalabutan sa aton kalibsugan sa aton health and actually iniin kasumpay san aton ginreplay nga press conference and PhilHealth kakulop so yan na naman replay gihapon ini pero diri na nato nga question and answer nga portion ng press con. Pero, yan na, aton papamatian, yan aton may hilingan, may inform kita sa mga magkadordelain nga mga benefit packages nga mga serbisyo sa PhilHealth nga pwede naton makarawat o mga miyembro. So actually pagpahayag sa PhilHealth nga kita nga tanan in mga miyembro pero kinahanglan lang naton nga magparehistro. Para man kami ada kata senpin So anyway, dirito na paihaon pa para nga tanan kita ma-inform ano ba ang mga packages and PhilHealth nga pwede naton ma-avail. Ade si Ma'am Meramar Zabala, Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth Public Affairs Unit Head sa Puhatan sa Region 8 Eastern Visayas. Adi siya para mag-discuss para sa niya diskusyon bahin sa PhilHealth benefits and services. We are very happy that this press conference is well attended by the local media of Catbalogan and Calbayog, which are close
make information about PhilHealth down to the barangay level. And so today we would like to update you. The media is one of our very important partners in information dissemination because PhilHealth cannot do it alone. We cannot really inform how much is the population of Samar, 800,000, roughly 800,000, right? So the PhilHealth employees, because Katbalogan cannot practically go to each of this, so we need your help. And today we'll be updating you on what's new in PhilHealth, new policies and new benefit packages that we have rolled out in the last 2 years. Okay, so first, I would like to inform you that automatic coverage of our solo parents and their children. All they have to do is to fill out the PhilHealth member registration form, and there is a need for the solo parents identification card. Photocopy both sides, ready to fill out, submit it to PhilHealth, and we will process your registration. As proof of their registration with PhilHealth, they'll be issued the PhilHealth card and then the member data record. Later on, we expound and add an membership section in Jackie. Later, also the other sectors covered now with PhilHealth. And of course, with the universal healthcare, ng tanan ng Filipinos are covered by PhilHealth. So that is our solo parents coverage. But for those who are still employed, those solo parents na employees, right now, what I talk to allocated in the budget and government, that's why they are still paying for their employee counterpart of their premium. Okay, so next please. And then this is a new, actually this is as of last quarter, October of 2024, we lifted the policy on the single period of confinement. As you can remember, dati kasi, itong PhilHealth, kung ano sa miyembro masakit, hospital ito sa masakit, like pneumonia for this time, you can avail again of pneumonia after 90 days pa. With this policy na ito na remove, magbalik-balik na hospital of the same illness, makaka-avail ka na po. Because we understand there are conditions requiring talaga chronic conditions na kailangan ka talaga ng hospital. Anyway, hindi ka talaga mapa-hospital kung di mo need. Kung gusto mo lang. Nobody would like to be admitted to a facility na gusto mo lang. Talagang there is a need. So what are these conditions? For example, an asthma. Mga anak may asthma. So from time to time, na-asthma, then nabalik ka hospital. Itong mga hypertensive, nagbabalik-balik ka hospital. Sometimes pneumonia also, nagbabalik-balik. So, with the lifting of the single period of confinement, wala na po inihiyang kaulangan para kung kinahanglan natin maabay, makakaabay nila. Another policy that we remove is the limit of 45 days. As a PhilHealth member, may limit of sa katuig 45 days para mag-avail ang PhilHealth. So, before this, kung yung pag-avail, ika 46 day na and upwards, then diri ka na makaka-avail ang PhilHealth on this year, of the current year. But with the lifting of this 45-day benefit limit, as long as you need your PhilHealth, makaka-avail ka na. So, with the promise ng universal healthcare, we promise na mag-provide kita
having financial risk protection for all Filipinos. And these two policies, ato nakikita na nakakaulang nila. Actually, nagpa-provide financial risk protection na ato kasi Filipino. That is why we remove these two policies. And so, now, kung kinahanglan ninyo maggamit ang your PhilHealth, you can actually avail. Next. So, ano ang mga benepisyo ng PhilHealth? There are 5 benefits of PhilHealth. Maybe we are familiar lang with inpatient benefits. So, when you think of PhilHealth, makasang kita ako, hospital kita, then there is PhilHealth to help us. But then, mayroon po kita liliman na benepisyo, type of benefits of PhilHealth. Number 1, an inpatient benefits. This is the one na requiring confinement at hospital or health facility for at least 24 hours. Another benefit na i-provide ang PhilHealth, may outpatient benefits that even if you're not confined with a health facility, makaka-avail ka, ma-avail mo. Ang ikatulo, ang atong PhilHealth Yaka. This is formerly the PhilHealth Consultant na mentioned kanina ni Sir Floyd. Atong niyagin rebrand, rename to PhilHealth Yaka or Yaman ng Kalusugan Program. And then, next is the Z-benefit packages. Actually, ang mga package rates for conditions or illness na grabe, mahal ang pagtanggal, halaga ang pagtanggal, such as cancers, mga heart surgeries. These packages are not below ng Z-benefits. And the fifth one, ang ato mga Sustainable Development Goals related benefits. These are our HIV and maternity care benefit packages na along with baby packages and here. So these are the 5 benefit packages of PhilHealth. And then, this is the one na ang pagiging kakampanya ng maparuan na ato mga kasi taga-Eastern Visayas, they need to know about their PhilHealth and they need to know how they can avail of these benefits if they need it, you know. Dito natin ginaampok na masakit kita because PhilHealth actually is a benefit that as much as possible you don't want to avail. Because kung ma-avail ka naman, masakit, who would like to get sick just to avail of your PhilHealth, no? Because there are sometimes in our orientation, may nasa ay alam siya kung gagawin mo ma-avail ka PhilHealth man. So, diba? In the case of cancer, no, diba? It's better that you contribute and that your contribution can help to those who are sick right now rather than you yourself getting sick, diba? So, open na lang makabulit kita, which is actually a principle na ating papatungan ng ating universal health care or ng ating social health insurance na ipapatungan niya bilang nag-uburog kita. It's better to help than you getting sick. However, kung di nito na maligayan yung magkakasakit, there is PhilHealth. These are the 5 benefit packages that you can expect that you can avail from PhilHealth. So, and then there is another good news, no? Starting 2025, January, we increased the package rates by 50%. As you can remember, I don't know kung nakakatinig na, last year, na-increase kita by 30%, almost all our package rates ng PhilHealth. Now, we increase another 50%. So, again, ang total na nila ang increase, naging 95% na from the original package rates of PhilHealth. That is the minimum because other package rates of PhilHealth has increased by more than 50%. No? Some 182% have increased in package rates. So example of which, next slide please. Another inpatient, again, 24 hours confinement. Example na ato mga increase na package rates. Another dengue. Example may dengue ini sa Mar, dengue na duro. Dengue na, but still there are cases, no? So for dengue, it is 19,500
and for severe dengue, it's now 47,000 from the package rate of 16,000 before. So almost double, more than double an increase na ito package. The way I'm sure you are familiar with the way we pay the benefits. Kada sakit niya na iiyak ang iba na package rate. So whatever is your illness, mapakatuwa mo hospital, mapakyagaan ito ang sakit, ang final diagnosis, may iiyak ang iba na package rate kapilan. And so another example of inpatient benefits, another mga COVID packages, na siya iniiyak. Next. An actual high-risk pneumonia, as you can see, an year increase is 182%. From before it's 32,000, high-risk pneumonia now is 19,100. And for moderate risk pneumonia is 19,500. So uncompensable pneumonia cases appeal na moderate risk and high risk. Dili pa kaya na pneumonia kinahanglan kita ng hospital, diba? Sometimes na pneumonia kita and pa-reseta lang medicine and antibiotics and you don't need to be confined. Kabalay ka lang. So, ang tawag ito, low risk pneumonia, very compensable na inet. Another benefit packages na i-increase natin na natin, ischemic stroke at 76,000, previously 28,000 linear, and then natin hemorrhagic stroke na naging 80,000 na, dati 38,000 na po ang package rate. So, these are examples of our inpatient benefits na talagang dako ang in-increasan ang package. Next. Okay, another benefit package na ato na-mention kanina, ang atong Z benefit packages or catastrophic in terms of our health and financially also catastrophic. So, example of this, an aton kidney transplant, where before the package rate is 650,000. Yan na, ang ating package rate at kidney transplant is actually na-start niyahan 1,800,000 to 2.1 million. Depende ha, donor. May I just inform you that for Z-benefit packages, hindi available ang talaga hospitals. Unlike an inpatient, nga kung recently nga akreditado hospital appeal, you can be confined and avail of the inpatient. Bisa mapakatuwang mga other regions, basta inpatient maka-avail. However, with the Z-benefit packages, may nagalita yung katawag ng contracted facilities or contracted hospitals. Usually, mga naka-specialized need. For example, a kidney transplant, where do you think is that hospital na may capability to do the kidney transplantation? Yes, you're correct, sir. The KPI. We cannot expect this benefit at EBMC, no? So another facility na may natin contracted affiliate is the Vicente Soto Memorial Medical Center in Cebu. Yes. So kada Z-benefit packages, may natin nakalista ng contracted facilities or hospitals. And as in the list, you can check out this one in our website. So, atong healthcare providers, Z-benefit contracted facilities, i-check ninyo, makikita ninyo kung anong mga hospitals and contracted for a specific condition under the Z-benefit package. And so, another example po ang atong Z-benefit package, ang atong sinisiring na peritoneal dialysis. I'm sure you are more familiar with the hemodialysis, no? And hemodialysis, you are hooked up to a machine for hours siguro, and then it will be the machine na mag-clean na imong dugo. Kaya na function ng imong kidneys. Ang peritoneal dialysis, it will be
the muscles, the peritoneum mo, and mag-relate you with the may mga PD solutions and accessories na i-provide and contracted facility. And the benefit package is 1.2 million. So an adult contracted facility for this is EBMC. Correct ba, Dr. Carl? EBMC is still contracted for peritoneal dialysis, no? Okay. Ano pa po, Doc? Okay. Okay, the global dialysis something. So at least there is a EBMC, no? And a contracted facility for this. Another example for the Z benefit package. Damuin niya, actually damuin niya, for premature or small newborns and children with disabilities. Balik lang po, disabilities included and developmental, mobility, visual, and hearing impairment. So may naton accredited facility and naton EBMC, as well as the premature or small newborns. Another, next. Ano mga you are familiar with the heart bypass, diba? So ang heart bypass naton from dati 550,000, yan na na-increase na kita to 660,000 up to 960,000. So again, the facility contracted to do the coronary artery heart bypass or CABG, an adult heart center, Vicente Soto is also contracted by PhilHealth. Mas konti ang mga regions kay Halira region at least may nausa. So we are hoping sana no, may ada facility na mapasa and accreditation, no, with this benefit package. And then the rest, mga heart surgeries for children below 11 years old, in tetralogy of Fallot, and ventricular septal defect, ini ang mga may blue babies, no? Ayan, an examples an adult open heart surgeries. You can see the package rate at taas niya, and mind you, is an annual package rate waray additional premium requirement. If you are paying the minimum of 500 kada bulan na premium, you will still be paying 500 regardless of the number of dependents, regardless of the package rate that you will be availing. This is the difference of PhilHealth as with the other private health maintenance organizations or HMOs. Because with the private HMOs, the higher the package, the higher is the premium. And if you will declare a dependent, mas mahal ang premium ang dependent niyo kontra ang principal member. So this is PhilHealth. The same ang premium, and regardless of the premium that you are paying, you can avail of the benefit that you need. Okay, next. These are examples of the various heart surgeries. Papakita na naman kayo. Another, next please. Ayan. May adaging hapon natin external lower limb prosthesis under the Seymour. Kung nababalian, so may prosthesis. Ayan po. Several. Next. May nagihapon natin acute lymphocytic leukemia for children, no, ages 1 to 10 years old. Breast cancer. One of the common incidents of breast cancer in the Philippines. The package rate now is as much as 1.4 million. Again, an ato pinagharani ka contracted facility is the Vicente Soto Memorial Medical Center, and there are several also in Manila and in Region 5, people, nato kaharani na region.
So as much as 1.4 million. And if pag-avail is may diagnostics and operations and chemotherapy and then may hormonal therapy. That is why kung na-progress ang iyong treatment plan, you can avail as much as 1.4 million. However, kung hindi lang mag-avail ang package rate ng Z-benefit for breast cancer, there is still a package rate and regular lang po natin na inpatient, ang package rate natin na outpatient benefit and chemotherapy. Later on, we'll show. So again, we have benefit packages for prostate cancer, cervical cancer, colon cancer, and rectal cancer. And po ang mga package rates on the right column. Next, please. Those are just examples of the benefit packages under the Z benefits. Now we move on to the outpatient. Ano ang mga outpatient benefits ang pwede natin ma-avail at FEMA? Number one, of course, ang cataract extraction. If you have family members na may cataract, covered to ito yung FEMA. Kung simple extraction lang, the minimum package rate is 20,000 plus, no? An increase before kasi that's 16,000 ito year. However, kung kinahanglan ka in lens insertion, buka ang iyong lens, malalaot na, then the package rate will increase up to 80,900. And then, mas mahal pa yung bata itong kliyente or pasyente kung pediatric, the package rate is 187,100. Again, kung duha mo nga may katarata, then you can avail. Diri kinahanglan, ang kinahanglan lang is diri duman ang pag-opera and both eyes. At least may adaliya interval of at least 1 day, no? Ang pag-opera. Then you can avail of for another package for both eyes. And then, ang chemotherapy, I mentioned ko kanina, kung regular lang here, outpatient is 40,000 plus kada cycle. Unless, of course, mapa-enroll ka ng Z-benefit package, then mas durable yung avail. Next, and of course, no, we don't want to avail. Bisa pa ang ang package rate, excuse me po, okay na lang, dili kang maka-avail na. And then, another hemodialysis. Ito yung mga kilala na hindi ng papa-dialysis. Sir, di ba mahal? Okay, so now, Philhealth is covering 156 sessions in a year. That would be 3 sessions in a week, times 52 weeks in a year, 156 practically, and natalan na sessions na kinahanglan mo sa dialysis covered na FEMA. And how much per session is 6,350. Then usang mga dialysis patient, FEMA is paying almost 1 million. Practically 1,990,600 po kada nagda-dialysis ng patient. In fact, may dalawang kliyente, dapat ang kumaan yung testimonial. Kaya talaga sa rin is without Philhealth, they rin madulutungan hindi lang kinabuhi because they don't have 1 million to pay for the dialysis sessions. Asya na nila prayer, sana magpalayo ka, sana nila magpuloy at tingnan. Asya na nila prayer, so that makapadayo ng Philhealth pagbulit na ila, no? To pay for the dialysis sessions. So, blood transfusion is also an outpatient benefit. There is another benefit na bago ka niya. An specific outpatient emergency care benefit package. Dati kung masunod ka mo ER, and then dili ka mo makunpay, dili ka mo makaka-avail ng iyo Philhealth. Kung ER lang, di ba? Dati dapat makunpay ka talaga para ang pag-avail ng Philhealth.
kung dili covered na outpatient na benefit package sa iyong condition. This time, we have the outpatient emergency care benefit package, and kanina ang presentation ni Sir Floyd ato nakitaan na may adakang mo o ba na dalawang hospitals. This benefit package ma-avail ninyo ang mga hospitals levels 1, 2, and 3. So, ayan po, may darang ka mo na level 1 hospitals pwede ninyo ma-avail. Ano ang mga servisyo niyo? There are 342 services na kung mapakato ka mo na ER for any condition. So, ano yung mga condition na mapa-ER kita? For example, namulog ka, nag-hyperventilate ka, kung ka pabimawan, nalilipo ka, nagsisinog ka, nag-diarrhea, elevated in blood pressure. Pwede ka ipapantuhan, ER, or kaya mental condition, no? Pwede ka magpa-ER. So, these are the services. May ada consultation fees, may ada downward referral to a Yakap clinic, may ada 14 services, 38 ka imaging, an X-ray, and CT scan, neck, and then may 97 ka laboratories and 187 na therapeutics or medicines covered here. So, kung ano nga servisyo ang imo na avail or ano nga medisina, babayaran ito ang bill na. May adaliya fixed na fee. So, for example, next slide please. And consultation, syempre may bayad yan. So, there are 2 types. Called urgent consultation, 260. Called emergent consultation, 707. Ipakita niyo mga emergency room bed, may bayad yan. What would be paying 650 for that? And then, i-refer ka, may bayad na 300, i-refer ka to a Yakap clinic. For example, kukuha ka pag ginawa, hypertensive ka, nagpa-ER ka. Kada oras ito, i-check mo vital signs. Hindi ko yan libre bayad yan. So, people will be paying 156 per hour for that. So, kung kinakailan mo yung chest x-ray, for example, PLL will pay 426 for that. Kung ang x-ray ng hospital is at 500, and remaining in balance na lang will be shouldered by the patient. Okay? So, kung ECG hapon, 423 ang ibabay ng feedback. Kung any lab test, dapat yung lab test actually, including and dental test, PDRE. And then kung may medicina, example natin yung aspirin, kag 5, kung pero aspirin na mo na take during your stay in the ER, you have to pay for that. So, ang recovered din is kung waray ka kang listahan. May na natin tinatawag na essential emergency care list. Kung waray ka listahan ang imo servisyo na avail, then din babayaran na bill. And kung ang presyo ng servisyo is diyan na if you have fixed fee, then the balance will be shouldered by the landlord. Okay? So, ayan po, this is good news. Dati kasi, pag na-ER talaga, walang fee help. Masarili ka hospitalize, so po, walang fee help kung ma-confine ka na. Yes. Today po, iba, today po, I don't think it's a specialized, kasi ma'am, unless ma'am, na-confine ka, and during your confinement, may today po din pwede siya, coverage. Okay, and example naman na ating SDG related benefits, what are these? Pakita ito an example, case rates, another HIV package. So, Mr. Salde, Mr. Taylor, nakatuwa DOH na patawa, they inform us, DOH na, Region 8 is among the highest
mga incidents of AIDS, HIV/AIDS, mag-iba pala, mag-ibang meron. So, fast rising and damo ang cases. So, and when we think about that, may underlying condition. Now, FEHEALTH is paying for, may nalagang package at 58,500 quarterly po natong pagbayad. So, ayan, manage niya. Basta lang, mag-200 through viral grants. Covered payment. Of course, we have the newborn care package. Mga newborn nato, may nayang pakitihan, FEHEALTH at avail. Next. Animal treatment package. Kung nakagat ka, ayang cow horse, isang tao. Yes, so may rabies na yan ng tao, nakakatakot niya, di ba? Okay, so, however po, not all covered, category 3 lang ang covered na FEHEALTH. Ano ang category 3? Kung na-puncture ka, nagdugo, nakagat ka talaga ng dugo, then that is category 3. Or isang scratch, basta ang neck and up, that is category 3. Outside of that is not covered by FEHEALTH. For example, na-scratch ka na at iilan, that is not covered by FEHEALTH. That is the category 1 and 2, they covered by FEHEALTH. However, our RHUs, our health facilities, sabi na sa government, may nag-free na animal bite. Hindi talaga mag-avail na area. Hindi nila makaka-avail na inyong FEHEALTH. However, again, of category 3, covered by FEHEALTH with 5,850. Nagabati kasi kami, nagramang na reklamo. Hindi na kami papa-avail. Yung papapalit kami, bayan, vaccine, and all. Maybe it's because they're category 3 and EU aspects. That's why wala hiya maka-avail animal bite na package na. And then we have TB dogs, libre po at papatama at TB naton, kanina biyan karato, certified how many accredited facilities for the TB dogs. May ata, diba? 13 po, libre po. So, ato i-inform na nato na kasi barangay, kasi ito GIO, libre ang kamutan sa TB, kinahanglan lang, padayon ang pagtumano, otherwise, magiging yun ang bacteria, mag-uundan-undan siya. Okay, next. Now, okay, so, when we do orientations, there are 3 things na amon in papakian na amon mga audience. One is, are you a FEHEALTH member? FEHEALTH member, nakita-nilitahan? Yes. So what is your proof? You have your card. You have your card. You have your member data record. Okay? So, in the same manner, kung naka-live stream kita yan na, nakakabagay natin mga taga-barangay, kung may naka-live stream, ang may papasagot na iyo, ipakihan na una FEHEALTH member na baka mo. Kung diri pa, makasalita, diri pa, then kinahanglan natin magparehistro ha, FEHEALTH. Okay, mag-fill up lang po kita natin FEHEALTH member registration form. Kung wala'y tarapos magbayan, magpa-issue ng certificate of indigency or indigency. Kung may tarapos maliwag pagbayad, then magbayad kita, bisan ang minimum premium. Ang premium natin, pinaka-minimum niya is 500. But our premium is based on our income. It's 5% of our income. And the premium of FEHEALTH is not set by FEHEALTH. It is set by the law. Sa atin, di rin ang FEHEALTH ibabash kung mag-increase. Because ang FEHEALTH is tagapasunod, tagapatupad sa law, no? Ayan po. So, FEHEALTH member na kita, kung yes, that is good. Kung no, then let us do the process, undergo the process of registration. Ikalawa, para
makita natin benepisyo. Again, dapat kita makayakan, yes, patient, may outpatient, may benefits, and of course, alam na discuss later, PhilHealth yakap. And pauna ko pag-avail, maaaring kita maaaring mag-avail at pagkano ang proseso. So, kailangan akreditado ang facility, health facility, akreditado ang doktor, and then mag-submit kita ang document. What is the document required? PhilHealth Claim Form 1. Maaari ang health facility ng PhilHealth 2. And then, kailangan mo lang updated yung data. For example, hindi mo anak na hospital, wala mo ka-declare. During that period, na kung paano ka dapat i-declare mo. So that, by the time na discharge ka, covered ko din niya, ano na hirain mo NDR or member data record, then makaka-avail. So again, PhilHealth member ka ba? Maaram ka ba ng benepisyo? Maaram ka kung pauna mo paggamit ng benepisyo? Hindi lang po matutulong ang basic questions. Next, we would like to promote an Anton PhilHealth ACR app. You have your smartphones, you have your Android phones. Go to your Google Play Store, build mo yung PhilHealth ACR, download and then install in your device. Bisan waray, once install na iyo cellphone, bisan waray internet magagamit niyo. Ano ang gamit niyo? Maaaring mababalutan mo, ikaw na niyo ang klaseng kang sakit, mababalutan mo how much is the PhilHealth package rate. So ayan, hindi na kami mag-wonder, kahit ang pneumonia na ako na pero daw lang PhilHealth. All you have to do is sign pneumonia, magawa sa the package rate. Of the package rate, part of that is for the hospital and a portion of that is for the professional fee of doctors. So, magkaroon, maalam dahil kita. Okay, next. This is now the highlight of our presentation, the PhilHealth yakap. This is formerly Consulta. Sino na po ang registered hindi na Consulta? Yes. Kung wala pa, mag-distribute siguro kita certian niyan in PPRN, Asian Registration Form. So, Consulta is now PhilHealth yakap, yaman ng kalusugan program sa PhilHealth. Okay. Now, the ever-giving rebrand. Ano ang purpose ng yakap? Programa ini para mag-alaga sa bawat Pilipino para malayo sa sakit ang bayan. Ibig sabihin, before pa kita magkasakit, mayroon na kita benepisyo ng PhilHealth. And we should avail of this in libre ini. Kada tao na mag-avail ni PhilHealth is paying 1,700 to the facility. So, sayang kung di rin natin i-avail. The purpose is para malayo sa sakit, mamintina na natin maupay na panglawas. Next. Hino ang pwede. Natanan na Filipino. There are two things. Kailangan registered ka PhilHealth. It means you have your PhilHealth identification number. Ikaduha, kinahanglan ka magparehistro rin usa nga yakap clinic nga imong napili. Patient's choice. Kung hain ka nga yakap clinic. So there are two things. Magparehistro ka PhilHealth, that means you have your PIN or PhilHealth identification number. Ikaduha, mapili ka ng yakap clinic, magpaparehistro ka dito. Once registered na sa yakap clinic, malaking kanila for 1 year. Now, if you want to transfer to another yakap clinic, by last quarter of this year, inform ka, mag-fill up ka na naman ang form, masalit ka transfer. If you want to transfer to another yakap clinic. Otherwise, hindi ka mag-inform na ma-transfer ka, by next year, ma-auto-register ka
in the same Yaka clinic. Next, please. Okay, pag napagparehistro, may e-go kayo. Yes, pwede po sir na e-go. We are actually promoting e-go kaya e-go makikita niyo yung medical record. You can see your premium kung hain ka mga Yakap clinic naka-register. Kung wala pa ka naka-register, pwede ka mo dito mag-register online at e-go. Very convenient. Pwede ihapon na medical member portal ang aming website dito, may dito registration, no? And then, kinahanglan nila create kahit account, medical member portal, register mo yung active na email address, kinahanglan, remember mo ang password, kaya every time mag-transact ka, we fill up using or fill up member portal, kinahanglan ito yung password. But the easiest is mapakatuwa Yakap clinic, hirap mag-register kayo, easy-peasy. Kung hindi ka mo comfortable using the technology, pwede ka mo mapakatuwa. Bisan diin ngayon na pili na Yakap clinic, masaya ka mapakalisto ako Yakap, and then okay na siya, kinahanglan ka na, or pwede ka na mag-avail. Pwede na ako mag-avail lang. Para lang yung mabisita nila Sir Floyd, nila Sir Bien, makikonstaan, ma-interview, and mapa-snack ko nila. Mabisita lang, we encourage our media partners to visit our office. So Sir Floyd, interview them from time to time, libre pasan at chikahan, di ba? And materials so bibigyan ka Sir Bien, di pa natin always. Para mabisita. Please give notice lang to them na mapakalat kami mabisita. Di ba? Para makaanda. Di ba? Makaanda mas na. Very na data. Okay, so pwede hapon magpakato na ito na miyembro, magpabuli, na PhilHealth, paparehistro. Okay? Now, ano ang benepisyo na aga PhilHealth Yakap? There are three components ang PhilHealth Yakap. The first component, ang dati naka-benepisyo na konsulta, and that is the medical consultation, the check-up, and the laboratory and diagnostics at 13 nga opo na konsulta na with Yakap is still part of the component 1. And component 2 is may ada ulo na cancer screening test na outpatient covered by PhilHealth. And the third component is kagamot. We have 54 medicines outpatient na covered na PhilHealth. You don't need to even find para before this, Yakap, mag-avail ka lang ng medisina kung mag-find and kung nagpa-consulta ka, nag-avail na nag-consulta ka, may dito 21 medicines na libre. So, kaya wala mo ka nagpa-consulta, wala ka mo naka-avail ng 21. So now, with Yakap, talagang we encourage you to fill up the PKRF, which will be distributing later into our new head para ma-register ka mo and ma-avail the Yakap. So there are three components to the Yakap. That is why we rebranded it kay in-expand. Okay, there are three components. Check-up laboratory, component 1, component 2, the cancer screening test, and the gamot. Next, please. So, in the component 1, laboratory mula sa Yakap Clinic, these are the 13 diagnostics and lab tests na pwede nyo ma-avail. Hindi po kinahanglan 13 i-avail nyo. Kasi kung gusto ko naman 13, hindi po. What is the requirement? If recommended by the doctor, because you will be going to the Yakap Clinic physician, mapacheck up ka, it will be the doctor who will determine kung ano lab test iyong kinahanglan. So, among this, and CDC, we break that down
lipid profile para atong cholesterol. And then, fasting blood sugar, OGTT, and my creatinine, chest x-rays, sputum microscopy, my SCG, ECG, urinalysis, pap smear, fecalysis, and fecal occult blood test to check screen ito rectal cancers, colorectal cancers. So, at physician, I will determine kung ano imong kinahanglan. Mag-prescribe niya. Once may result ka, balik ka ba sa physician, i-enter niya yung record, electronic medical record dito na clinic. And then, kung kinahanglan mo magpa-test during your consultation, i-determine niya, di mo wala, simbaguna, magpa-test ini. There are 6 na tests, outpatient ini, libre-na mammogram and breast ultrasound for breast cancer, low-dose chest CT scan for lung cancer, alpha-fetoprotein and liver ultrasound for liver cancer, and colonoscopy for colorectal cancer. So, these are the 6. Iinila nga o nga type of cancer that can provide an test. Because actually nga mauunuhan damo ang incidence sa Philippines. Actually, una niya. And then, ang gamot. So, may condition ka, kinahanglan mo yung medisina. Mabay ka lang ang gamot in our accredited pharmacies. So, ang cancer screening, may dagyan kami ni accredited hospitals. And because bago pala yung launch, July 25, in-announce sa SONA July 28, that now is in the process of accrediting the health facilities for the cancer screening and the pharmacies for the gamot. Ang ato niya pag-clinic, existing na iniya. So, kanina, we have 47 covered na consulta provider that will now transition, will now be called Yakap Clinic. So we have existing 47. So please avail na kanuhan atong component 1 na Yakap Consultation and Laboratorio na libre at Yakap Clinic. And libre niya. So later on, kung may natin ang accredited facility for the cancer screening and for the gamot, pwede na kita pag-avail. Dito makukunan ko ang laboratorio, kaya ka-clinic medyo to libre ng 21 new medicines. Yan po na pwede na ito ma-avail. Sige, next please. Paunan mo again ang pag-avail, makato kita kaya ka-clinic, makarehistro, then mapatchat up. Kung ano i-prescribe ni Yakap Clinic Physician, mag-recommenda ba yan laboratorio or mag-refer ka imong cancer screening test, then we will avail. And then, mag-resita yan kinahanglan na gamot, mapapagdo kita ang accredited ng pharmacy, base magkuha ang aton gamot na prescribed by the doctor. Next please. Now, gamot is short, is an acronym for Guaranteed Accessible Medications for Outpatient Treatment. Gamot. Okay. There are now, currently there are 54. Next year, maging 75 na iya. Because ang 21 ang konsulta na medicines, iya na i-merge sa gamot, maging 75 na po siya. So, ano rin yung mga klase na gamot? Drugs and medicines. These are for various conditions such as hypertension, dyslipidemia, asthma, infections, may kakita antibiotics, anti-thrombotics, and blood thinners by name, Dr. Alexa, and then anti-asthmatic, and COPD, may po. Anti-dyslipidemia for mataas na cholesterol, may and other sportive and for other conditions.
anti-diabetics, anti-hypertensive, and for other nervous system conditions. Next, please. So kung ano yung medisina na pinag-din i-prescribe ng doctor, libre na siya. Now, how much is this is not the gamot annual benefit limit, is 20,000 per person. Annual, yes. Kada tuig, kada usa ka aton nga mag-avail ng gamot. No out-of-pocket, mapakato ka accredited pharmacy. So, every time mag-avail ka, may natin gamot, avail na slate, ilista kung ano yung kinuha, how much is the total. And then, susumatan ka ang pharmacy kung ano na 10,000 na natin mo bilhin for this year. So, ma-inform ka every time ka magkain. So now, we are marketing with the pharmacies. Pwede ang chain na big pharmacies, pwede ang local pharmacies, magpa-accredit with PhilHealth. Just submit the documentary requirements, even na ato ni-use. Pwede po. No? We encourage our pharmacies and hospitals who can do the cancer screening na magpa-accredit ha, PhilHealth. Base, mapa-avail naman ka ng Eastern Visayas with these benefits of PhilHealth. Okay, so, example nilo gamot, diri api ang bilisan ng 75, then diri po siya covered outpatient. What if na-prefer kayo branded? Gusto mo, hindi lang ako kaya i-believe ba siya dahil. But mind you, generics and the branded has the same components. No? Naagi na yung proseso, the same proseso. So, it is the same in terms of efficacy. Ayan po. Kung ma-prefer ka ang brand na wala yung discount, then out of pocket na po. Dili siya pwede i-cover. Unless, of course, ang pharmacy ay ihatag in the same price. No? Kasi lang yan, okay, branded it, but I will give you the same price sa PhilHealth. Then okay lang siguro. But kung mahal, mas mahal. Hindi siya covered na. Out of pocket na siya. Next. Oh, how do you avail of the gamot? Magpakatuhaya ka clinic, magpakonsulta, and then see authorized physician sa Yakap Clinic, mag-prescribe niya, and then you will bring the prescription to the gamot facility, which is the accredited pharmacy, mag-dispense ka ng medicina, mag-fill out ka ng gamot of treatment slip, then okay na po. Makaka-avail ka na. And then you will be informed how much you will avail, how much you will balance it of your 20,000 nga benefit limit. It's the same with other benefit limit. You know, if dito na-ubos na ako 20,000, yan ang ito eh. Kung 14,000 na ba yan ang CNP ko, it will always be 20,000 every year yung ako. Another cancer screening test, I mentioned ko naman kanina, again, o no, for these conditions. Next, for all Filipinos, dito ang iya prescription, matigang dapat hayakap physician. However, the first time ka magpa-cancer screening test, at may in one of those 6, pwede private doctor ang mag-prescribe. Basta ang result, ikaw ka clinic physician. Kung second time ka na magpa-test, hindi na po pwede private doctor. Talagang yakap clinic ka magpa-prescribe ang test. Okay, next. Primary care provider, always yakap clinic. Kung may prescription, makapatula accredited cancer screening facility. Ang result, ibabalik ay yakap clinic physician. Kung kinahanglan ka, i-refer to another doctor, then it will be the yakap physician na mag-refer na ito. Yes.
Okay, if you have more questions about your PhilHealth, we have our website. We also have the click to call. Gusto mo maka-istorya, if agent ng PhilHealth, or ito pang tawag, pwede ka mag-text ang website, www.philhealth.gov.ph. Meron dito, nakapunta ng website, click to call. I-text nyo lang as per instruction, kaya yung matawag ay mga gusto. You can also ask our LEO, Catalogan LEO, and pwede hapon mga yakap clinic, or you can follow us at FB page. Kung mag-send ka mong pakiana, i-Alexa po para baso nito. Nag-drawing na hiyan, kadamot yan ka siya. Ano pa po nag-reklamo? But we welcome mga reklamo. Because it will improve our services. Lagi na ang partner na health facilities. So, ayan po, this is our Facebook page. PhilHealth Region 8 Eastern Visayas. Kaya follow, message, pag-message, kung nakapalo na kami hashtag, Prescon, Leo Catalogan, ay pa-price kami ng first 3 na makasend message. And the bonus part is, if you need anything, PhilHealth na information, you can PM us through this Facebook page. Also, we have our email address, catalogan.pro8@philhealth.gov.ph. Kung may ginagawa mo kay Sir Floyd, kay Sir Ian, and Agility, they have this email address, no? You can email them. And then next, that's the end of our presentation. I'm sure you have questions. So, salamat sa inyo pagpapamati. Thank you. Yes, adto nabatian naton nga nahilingan ang diskusyon ni Ma'am Marimar sa PhilHealth Eastern Visayas bahin sa benefits and services. Especially yan aton nga yakap So, sa tanan nga mga namamati sa aton yan tanan kita magpa-enroll sa yakap para nga tanan kita in maproteheran naton ang aton kalugaringon nga masiguro naton nga may nakitasan madali nga accessible nga access sa healthcare. Anyway, mga kahampang, overtime na kita. Mao nga din na nagtatapos sa aton episode sa naton harampangan tayni para sa yana nga adlaw. Mga salamat sa nga tanan nga naghilingan na mati sa aton sa radyo man o sa Facebook. Sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Navilon, ako ano yung nakaupod yan ang akulop, Suzette Pretencio. Ngan kaupod liwat naton sa Master Control, si Rama Manot Perito, si Joven Cardenas, ngan si Kuya Israel Gonzalez. Ngan parami naton hinumduman, ngan impormasyon, hindi rila naton ginbabasa o ginpapamatian, iton aton ginsisiyasat, ngan aton giniintindi, ngan ginagamit naton para sa kaupayan san nga tanan. Kaya siringanin naton dide sa aton programa nga kung mas damon maaram, mas damo an may himo. Aton oras 9 minutos sa naglabay sa 4:00. See you next week para sa harampangan tainin. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 4:10 p.m. Maupay nga kulop sa iyong tanan, asya niyan mga balita yan na nga oras. Masobra 1.3 mil nga mga residente sa bungto sa Santa Margarita nakakarawat ayuda matikang sa akap. Ngan pag-upay sa Poso sa Catarman District Jail dugang nga seguridad ngan katalwasan sa mga persons deprived of liberties ngan jail personnel.
Detalye sa siningang mga balita pamatian naton sa Akon Report. Radyo Pilipinas Report. Manilampuson nga gindumara ang distribusyon sa ikaduha nga cluster sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP sa bungto san Santa Margarita Samar, Kasankolop, Agosto 20. Labot san pinansyal nga bulig ang nasabing aktibidad nagpapakita san padayon nga koordinasyon san local government units ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para masiguro nga ang mga benepisyaryo sa mga magkadrodilain nga barangay indiri mababayaan. Ang 1,369 nga mga benepisyaryo matikang sa Barangay Balod, Borabod, Kautod, Inuragyaw na puro 1 ngan 2, Munbon ngan Palali. Ginklaro gihapon nga ang programa diri ila para makabulig sa temporaryo nga panginahanglan kundi usa nga pamaagi sa paghatag san kahayag sa mga pamilya nga naapektuhan san kakulangan sa pangabuhian. Ginpapamatud-an sa nasabi nga payout ang padayon nga paningkamot san gobyerno nga ipahimutang sa mga tawo ang serbisyo ngan ayuda nga igin kikinahanglan agud mas mapakusog ang kaupayan ngan kadasig san komunidad. Radyo Pilipinas Report. Mas ginpadali og mas ginpasiguro na yana ang supply san tubig sa sulod san Katarman District Jail matapos maupay ang jetmatic o poso nga maihana nga ginggagamit san mga PDLs o persons deprived of liberty ngan jail personnel. Sa bulig san gobyerno lokal san Katarman, nabaton ang pag-upay san primera nga panginahanglan san pasilidad. Sigon kan Jail Senior Superintendent Ril Sonon, ang pag-upay san poso inatatanggal ang panginahanglan nga gumawas sulod ang mga PDL o jail personnel para lang magkuha san tubig. Mahitungod sini, mas napapakusog ang seguridad ngan katalawasan san presohan. Nagpaabot naman san hulos nga pasasalamat ang Katarman District Jail sa malaksi nga baton san gobyerno lokal nga nagpapamatuod san era malasakit ngan suporta sa katungdanan san mga PDLs. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Para sa aton katapusan nga mga balita, 295 nga mga estudyante sa Northwest Samar State University benepisyaryo sa kalahi CIDSS Cash for Work program. Ngan Broiler Technology Project og Farm Tools gin-award sa Barangay Bagakay ARBs Association sa Bungto San Palapag, Northern Samar. Detalye matikang kan Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. Sa pagpanguna sa Kalahi Seeds Regional Program Management Office, 299 nga college students o graduates sa Northwest Samar State University, NWSSU, ang benepisyaryo sa Cash for Work Program payout. Umabot sa 2,386,468 pesos and 92 centavos ang kabugasan nga kantidad nga gindistribuar kasumpay sa era pagpartisipar sa mga borhaton ilarom sa programa. Subay sa implementasyon, kada benepisyaryo ang kumarawat 435 pesos nga minimum daily wage rate para sa kada adlaw sa era partisipasyon hangtod sa makumpleto ang ginset nga 50 ka adlaw nga era serbisyo sa programa. Katuyuanan sa inisyatibo ang diri lang maghatag temporaryo nga kita para sa mga kabataan kundi pakusgon ng era partisipasyon sa mga community-based nga borhaton samtang nahihibaro o nagkakamayada kadugangan nga kinaadman o eksperyensya. Radyo Pilipinas Report. Padayon ang pagtutok sa Department of Agrarian Reform DAR sa pagpaabot bulig ug dugang nga panginabuhian sa mga parauma. Gin-turn over sa ahensya ang proyekto nga Broiler Technology ug Farm Tools nga nakantidad 289,050 pesos sa Barangay Bagakay ARBs Association sa Palapag, Northern Samar, ilarom sa programa Climate Resilient Farm Productivity Support Project Sustainable Livelihood for Disaster Affected Areas. Katuyuanan sa proyekto nga mapabaskog ang panginabuhi ug mapahita
taas ang kita sa mga miyembro sa asosasyon pinaagi sa broiler production nga ginlalauman magahatag mas marigon nga pagkukuhaan kita ninabinas sa mga panahon nga apektado sa kalamidad ug pagbabago sa panahon. Yan na tuig 2025, unom nga arbos sa Northern Samar ang nakakarawat bulig tikang sa DAR nga may kabugasan nga kantidad 1,723,860 pesos. Benepisyaryo ang Barangay Bagakay ARBs Association sa Palapag, Hinatad ARBs Association sa Katarman, Kahigsan ARBs Association sa Mondragon, Barangay Bangon Gamay ARBs Association sa Gamay, Victoria Agrarian Reform Beneficiaries Association sa Victoria, Sugadman, Enriqueta ARBs Association sa Lavizares. Pinaagi sini nga bulig, mas nagiging produktibo, marigon ug responsable ang panginabuhi sa mga Agrarian Reform Beneficiaries ARBs nga mao ang ginsasarigan sa lokal nga agrikultura ug ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Asya doon kabagusan sa mga balita yan na nga oras. Padayon ka mo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.